Noong August 26, 1985, natagpuan ang bangkay ng isang babae sa SEPTA train yard sa Philadelphia, Pennsylvania. Ang biktima ay natagpuan ng mga trabahador ng tren bandang alas 8:30 ng umaga. Ang biktima ay hubot-hubad mula sa baywang pababa, ayon kay Newton, at siya ay nakapose sa isang sexually provocative na posisyon na nakabuka ang kanyang mga binti at nakataas ang kanyang blusa upang ilantad ang kanyang mga dibdib. Kinabukasan, August 27, kinilala ng mga investigador ang biktima sa Philadelphia Inquirer bilang si Helen Patent, na nakatira sa Parkland, Pennsylvania, isang bayan sa kalapit na Bucks County. Siya ay 52 years old nang siya ay namatay. Bagamat malinaw sa pulisya na siya ay sinaksak ng maraming beses, kinailangan ng autopsy upang matukoy ang opisyal na dahilan at paraan ng kamatayan. Si Helen Patent ay hinalay at namatay mula sa 47 saksak sa kanyang ulo at dibdib. Nasaksak din siya sa kanang braso at isang malalim na hiwa sa kanyang tiyan ang naglantad sa kanyang mga laman loob. Sa paglikha ng timeline ng kanyang mga huling oras, natukoy ng mga detective na huling nakita si Patent sa kanyang tahanan noong August 19 ayon kay Kermit Patent, ang kanyang dating asawa. Kinilala ni Kermit Patent ang bangkay at kinumpirma na ang pinaslang na babae ay si Helen. Bagamat sila ay hiwalay na, naninirahan pa rin sila ng magkasama sa kanilang tahanan sa Bucks County. Sinabi ni Kermit na umalis ang kanyang asawa noong nakaraang linggo nang hindi binabanggit kung saan siya pupunta, na hindi naman kakaiba dahil namumuhay sila ng magkahiwalay. Ang mga nakakakilala kay Helen sa Frankfurt ay nagulat nang malaman na mayroon siyang bahay sa labas ng lungsod. Walang agarang motibo, ngunit maaaring siya ay pinatay para patahimikin. Ayon sa mga ulat, madalas na pumunta si Patent sa mga bar sa lugar at maaaring madaling nakilala ang isang estranghero, hinalay at pinatay. Hindi tinalakay ng mga pahayagan ang posibilidad ng prostitusyon, ngunit habang dumarami ang mga ganitong insidente, ito ay itinuturing na isang posibilidad. Sa susunod na taon at kalahati, 3 pang biktima ang nalink sa pumatay kay Patent, at ang lokal na pahayagan ay gagawa ng pangalan para sa misteryosong halimaw na ito, ang Frankfurt Slasher. Noong January 3, 1986, natagpuan ang susunod na biktima ng pananaksak. Si Anna Carroll, 68 years old, ay nakatira sa isa pang neighborhood ng Philadelphia, sa 1400 block ng Ritner Street. Nakabukas ang pinto ng kanyang apartment noong malamig na araw ng taglamig na iyon, at natagpuan siyang nakahiga sa sahig ng kwarto. Siya ay hubot-hubad mula sa baywang pababa, at siya ay sinaksak ng 6 na beses sa likod, na may isang nakabukang postmortem na sugat mula sa dibdib hanggang sa singit. Bagamat ang pangyayaring ito ay 10 milya mula sa lugar kung saan natagpuan si Helen Patent, ang maikling agwat ng oras sa pagitan ng mga insidente at ang pagkakapareho ng kalagayan ng mga katawan, pati na rin ang parehong oras ng gabi nang mangyari ang mga insidente, ay nagbigay dahilan sa mga awtoridad na isipin na maaaring may isang tao na may kinalaman sa parehong mga biktima. Ngunit hindi nila ito pinagsikapan na imbestigahan ng ganoon. Si Anna Carroll ay nakita rin sa mga bar sa Frankfurt area, ayon sa ulat ng Philadelphia Inquirer. Tulad ng susunod na biktima na pinatay halos 1 taon pagkatapos sa araw ng Pasko, nang makita ng mga kapitbahay na nakabukas ang kanyang pinto. Sa katunayan, silang 3 ay nakita sa Goldies, na kilala rin bilang Golden Bar, na matatagpuan sa 5000 block ng Frankfurt Avenue, malapit sa terminal ng elevated train. Si Susan Olsheff, 64 years old, ay natagpuan din sa kanyang apartment at 6 na beses ding sinaksak sa likod. Siya ay nakatira sa Richmond Street, na 7 milya lamang mula sa lugar ng unang pagpatay. Isa sa mga problema na humadlang sa investigasyon ng pagpatay ay ang katotohanan na maraming tao ang pumupunta sa Frankfurt Street dahil sa aktibong nightlife nito. Dahil maaaring bumili ng alak kahit anong oras, naging abala ang lugar na ito, kaya't madaling maisagawa ang pagpatay. Isa pang problema ay hindi pa kinikilala ng pulisya ang pagkakaugnay ng 3 pagpatay dahil naganap ito sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Wala rin silang konkretong lead matapos ang 3 pagpatay. Pagsapit ng 7:30 a.m. noong January 8, 1987, dumating ang ika-4 na biktima. Si John Durkin, isang 28 years old na babae, ay naninirahan sa mga lansangan,
kadalasan sa pintuan ng isang abandonadong panaderya na 2 gusali ang layo mula sa Goldies. Siya ay natagpuan ng isang empleyado ng restaurant sa ilalim ng isang storage truck sa isang lote sa Pratt Street, kanluran ng Frankford Avenue, na pag-aari ng isang fruit vendor. At siya ay may saksak sa dibdib at likod ng 74 na beses. Ito ay isang block mula sa kung saan pinatay si Helen. Nakahiga sa sarili niyang dugo, si Durkin ay hubad mula sa baywang pababa at ang kanyang mga binti ay nakabuka. May mga talsik ng dugo sa bakod at gilid ng truck. Ang autopsy ay nagpahiwatig na siya ay sexual na inabuso. Nang maging ika-4 na biktima siya, nagsimulang pwersahin ng mga pahayagan ang pulisya upang lutasin ang mga kasong ito. Maliwanag na sa mga panahong iyon, may serial killer na malaya sa Philadelphia. Sa katunayan, mula 1985 hanggang 1989, nakaranas ang City of Brotherly Love ng 3 magkakahiwalay na serye ng mga brutal na pagpatay. Habang tinutukoy ang mga krimen ng Frankfurt slasher, natuklasan ng pulisya mula sa isang babaeng nakatakas ang tungkol sa isang baliw na lalaki na ikinukulong ang mga babaeng biktima sa kanyang bahay sa North Marshall Street. Inilahad ni Harold Schechter ang kwento sa The Serial Killer Files. Isang bihag ang namatay matapos ikadena ng ilang araw at isa pa ang napatay. Pinuntirya ng mga pulis ang bahay at natagpuan ang 3 iba pang babae na nag-aagaw buhay, na nakatago at nakadena sa isang maduming silong. Ginagamit sila ng lalaking si Gary Heidnik bilang mga sex slave. Matapos siyang mahuli, inamin niyang kumain siya ng piraso ng katawan ng isa sa mga biktima at pinakain ang iba pang mga bihag ng ilang parte ng katawan ng kanyang mga kasamahan. Noong August 1987, si Harrison Marty Graham ay pinalayas mula sa kanyang apartment sa Hilaga sa Philadelphia dahil sa mga kasuklam-suklam na amoy. Umalis siya, ngunit lumala ang amoy, kaya pumasok ang mga pulis. Natuklasan nila ang mga naaagnas na katawan ng 6 na babae, kasama ang bangkay ng ika-7. Sinubukan ni Graham na i-claim na ang mga katawan ay nandoon nang lumipat siya. Ngunit pagkatapos ay umamin na sinakal silang lahat habang nakikipagtalik. Sa kabila ng kanyang pagsasabing siya ay nababaliw, hinatulan siya ng hukom sa bawat kaso. Mabilis na bumuo ng task force ang mga awtoridad upang i-canvass ang paligid ng Frankford Avenue at hanapin ang posibleng mga nakasaksi sa mga insidente. Isang babae na bartender sa Goldies na madalas makita ang mga biktima ay tinanong ng mga investigador ng ilang oras. Ayon sa bartender na si D. Hughes, naniniwala siyang isa sa mga customer ng bar ang killer. Bagamat mayroon siyang pinaghihinalaan, wala siyang konkretong ebidensya. Si Olshev ay nasa bar lamang ng 3 araw bago siya pinatay at nakipag-usap siya sa mga tao, ngunit si Carol naman ay kadalasang mag-isa at bumibili ng sarili niyang inumin. Ayon sa mga panayam, ang mga nakakakilala sa ika-4 na biktima ay hindi naniniwalang madali siyang ma-overpower. Sa isang pagkakataon, nang subukang arestuhin siya ng 6 na pulis, nakipagbuno siya ng husto kaya't sumuko sila. Ito'y nagbigay sa mga investigador ng ideya na maaaring kilala niya ang kanyang salarin at gumamit ito ng tuso, hindi lakas, para mailagay siya sa isang mahina at alanganing posisyon. Si Michelle Martin, na madalas din sa mga bar sa Frankford Avenue, ay nakipagtalo kay Durkin tungkol sa isang kumot noong gabing bago siya matagpuan, ngunit walang konkretong ebidensya na nag-uugnay kay Martin sa biktima. Labas-masok sa mga mental na institusyon, si Durkin ay nanirahan sa mga lansangan sa nakalipas na 5 taon. Siya ay matalino at independent. Ganito rin ang pakiramdam ng ilan kay Helen Patent, na hindi umano basta sasama sa isang estranghero papunta sa train yard. Ang pulisya ay nahihirapang lutasin ang kasong ito. Noong January 20, 50 tao mula sa komunidad ang nagdala ng mga kandila para ipanalangin ang mga biktima at ipaalam sa salarin na nagmamatiyag sila. Marami ang umiyak para sa babaeng naninirahan sa lansangan, na ina ng 4 na anak at bahagi ng kanilang komunidad. Kabilang sa kanila ang isang lalaking umaasang mapapangasawa siya. 2 puno ang itinanim para sa kanyang alaala. Pagsapit ng January 1988, ayon sa mga pahayagan, pansamantalang nagdesisyon ang pulisya na ang mga pagpatay ay maaaring hindi magkakaugnay,
sa kabila ng magkakaparehong mga kalagayan. Ngunit sa sumunod na taon, kinailangan nilang muling pag-isipan ang posisyong ito. Ayon kina Robert Terry at Thomas Gibbons sa Inquirer, natagpuan si Margaret Vaughan, 66 years old, na nakahandusay sa foyer ng isang apartment building sa 4900 block ng Penn Street. Minsan na siyang nakatira sa isang apartment doon, ngunit pinaalis siya noong araw na iyon dahil sa hindi pagbabayad ng renta. Sinaksak siya ng 29 na beses, ayon kay Newton, at pinatay siya 3 block lamang mula kung saan natagpuan si Jean Durkin noong unang bahagi ng taon. Naalala ng isang barmaid na si Vaughan ay nasa bar noong gabi bago siya namatay, kasama ang isang Caucasian na lalaki na may bilog na mukha na pilay kung maglakad at nakasuot ng salamin. Sabay silang nag-inuman. Ang saksi ay nakapagbigay ng sapat na mga detalye para sa isang police artist na gumawa ng sketch na ipinamahagi sa buong bayan. Ngunit walang lumapit upang makilala siya. Pagkatapos noong January 19, 1989, si Teresa Sciortino, 30 years old, ay natagpuan sa kanyang apartment na sinaksak ng 25 beses. Siya ay mag-isang nakatira sa kanyang Arrot Street apartment, 3 block mula sa ikalimang biktima at 1 block at kalahati mula sa Frankfurt Avenue. Tulad ni Durkin, siya rin ay nasa ilang psychiatric na institusyon at kasalukuyang isang outpatient na ginagamot. Nang siya ay matuklasan, siya ay nakasuot lamang ng isang pares ng puting medyas at siya ay naliligo din sa sariling dugo sa sahig ng kusina ng nakahiga. Muli, gumamit ang attacker ng matalim na kutsilyo para saksakin ang biktima ng 25 beses sa mukha, braso at dibdib at gumamit din ng 3 talampakang piraso ng kahoy upang gamiting pananakit sa kanya. Iniwan ng attacker ang sandatang may mga bakas ng dugo na nakasandal sa lababo at nag-iwan ng mga dugong bakas ng paa. Isang kapitbahay ang nakarinig ng ingay, kasunod ng malakas na kalabog na parang may isang bagay na matigas na itinapon sa sahig. Kinumpirma ng mga investigador na ang kalagayan ng apartment ay nagpapakita ng matinding karahasan na lumipat mula sa isang silid patungo sa isa pa at ang dugo ay kumalat sa buong lugar. Si Sciortino, tulad ng iba pang mga biktima, ay madalas bumisita sa Frankfurt Avenue Strip at kadalasang naglilibang ng mga kasama niyang lalaki. Ayon sa isang kapitbahay, marami siyang kasama. Sa investigasyon, nakumpirma na siya ay huling nakitang buhay sa Jolly Post Tavern sa kanto ng Griscom at Arrot Streets. Isang saksi ang nakakita sa kanya na kasama ang isang nasa middle age na puting lalaki pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Hindi nagtagal, narinig ng kanyang kapitbahay ang ingay mula sa kanyang apartment. Sinabi ni Detective James Henwood sa mga mamamahayag na sa pagkamatay ng ika-6 na biktima sa Frankfurt, isinasaalang-alang nilang muli ang posibilidad ng isang serial killer na kumikilos sa lugar. Ngunit tinanggap ni medical examiner Paul Hoyer ang karaniwang maling pananaw na ang mga serial killer ay madalas gumawa ng pagpatay na may ilang linggo lamang ang pagitan ng bawat atake. Gayunpaman, malinaw ang mga katotohanan. Ang lahat ng mga biktima ay puting babae. At kahit na may malalaking pagkakaiba sa kanilang mga edad mula 28 hanggang 68, kadalasan nilang pinupuntahan ang parehong lugar, sinasaksak ng marahas, at pinapatay sa mga paraang nag-iiwan ng kakaunting ebidensya at walang saksi. Sinuri ng mga investigador ang mga notes mula sa mga panayam sa mga empleyado at parokyano sa lugar, ngunit wala silang nahanap na anumang lead. Inusisa nila ang mga imburnal at basurahan malapit sa apartment ni Sciortino, umaasang makakita ng armas na ginamit sa pagpatay, ngunit wala silang nakuha. Bagamat isinasaalang-alang ang posibilidad ng isang serial killer, sinuri ng mga pulis ang ilang lumang kaso at napagpasyahan na ang isang pagpatay noong 1987 ay maaaring konektado sa 6 na kasalukuyang kaso. Si Catherine M. Jones, 29 years old, ay natagpuan noong January 29, nagyayelo at natatakpan ng niebe, na bahagyang nakahiga sa bangketa sa bahagi ng Northern Liberties ng lungsod. Siya ay nagtatrabaho bilang waitress at isang regular na customer ng mga bar sa Frankfurt Avenue.
bagaman siya ay pinalo hanggang sa mamatay at may mga detalye sa kanyang nakaraan na maaaring magbigay ng mga lead na nagsasabing ang kanyang pagpatay ay hindi konektado sa iba. Hindi rin siya maaaring isantabi sa serye ng mga krimen. Madalas siyang maisama sa mga lineup ng mga biktima sa mga susunod na kaso, kaya't posibleng hindi siya naisama sa opisyal na bilang ng mga biktima ng Frankfurt Slasher. Naramdaman ng pamilya ng mga biktima na kailangang agarang mahuli ang pumatay bago pa ito makapangbiktima ng iba. Ngunit hindi nila nakuha ang kanilang hangarin. Noong April 29, 1990, bandang 2:00 ng umaga, natuklasan ng isang patrol officer ang hubot-hubad na katawan ni Carol Dowd, 46 years old, sa isang eskinita sa likod ng Newman Seafood sa 4511 Frankfurt Avenue. Ang kanyang ulo at mukha ay binugbog at siya ay sinaksak ng 36 times sa mukha, leeg, dibdib at likod. Ang kanyang tiyan ay may hiwa na naging dahilan para lumabas ang kanyang bituka at ang kanyang kaliwang nipple ay tinanggal. Mayroon din siyang mga defense wounds sa kanyang mga kamay na para bang iniiwasan niya ang kanyang attacker. Sinuri ng opisyal na unang nakakit sa kanya ang lugar dahil sa naunang pagnanakaw at tinatayang napatay si Dowd ilang oras pagkatapos ng hating gabi at bago ang 1:40 a.m. Siya ay naninirahan hindi kalayuan sa pinangyarihan at sinabi ng isang saksi sa mga pulis na nakita niya si Dowd na naglalakad kasama ang isang may edad sa kanya na puting lalaki ilang oras lamang ang nakalipas. Ang kanyang damit ay natagpuan malapit sa kanyang katawan at ang kanyang bukas na bag ay nasa eskinita, na ang laman nito ay bahagyang natapon sa lupa. Dahil walang kinuha, ang pagnanakaw ay isinaisantabi bilang isang motibo. Sinabi ng kanyang kapatid na lalaki sa mga reporter na ang buhay ni Dowd ay hindi naging maayos hanggang sa huling bahagi ng 1960s nang mamatay ang kanilang kapatid at nagsimula siyang makarinig ng mga boses. Pagkatapos ay na-diagnose siya na may paranoid schizophrenia at na-institutionalize. Matapos mapalaya sa isang community-based na programa, lumipat siya sa isang apartment kung saan siya napagsamantalahan. Gayunpaman, kamakailan lamang, siya ay tumira sa isang community facility kung saan siya ay mukhang masaya. Agad na hinala ng pulisya na ang pumatay ay siya ring responsable sa 7 naunang kaso sa lugar na iyon. Ipinagpalagay nila na sinundan niya ang bawat isa sa kanyang mga biktima pagkatapos nilang umalis sa mga bar sa gabi o sinunggaban sila bago makarating sa kanilang destinasyon. Sa pagtatanong sa paligid, kinapanayam nila ang mga empleyado ng palengke ng isda. Sinabi ni Leonard Christopher na nagtatrabaho at nakatira malapit doon sa mga mamamahayag na ilang beses nang ninakawan ang tindahan kamakailan. Nang makita niya ang mga pulis sa eskinita noong umagang iyon, iniisip niya na maaring nagbabantay ang mga pulis o may hinuhuli dahil sa droga o prostitusyon dahil madalas mangyari ang mga aktibidad na ito sa eskinita. Nang malaman niya na ang mga pulis ay nag-iimbestiga ng isang pagpatay, nakipag-usap siya sa kanila at inamin na kilala rin niya ang isa sa mga naunang biktima, si Margaret Vaughan. Ang kanyang malinaw na pagiging pamilyar sa lugar at sa mga biktima ay naglagay sa kanya sa ilalim ng hinala. Nang tanungin kung nasaan siya noong nakaraang gabi, sinabi niyang kasama niya ang kanyang kasintahan, ngunit sinabi niya sa mga detective na nagpalipas siya ng gabing mag-isa sa bahay. Ang hindi pagkakapare-parehong iyon ay nagdulot ng mas matinding pagtatanong at nakita ng mga investigador ang isang saksi na nakakita kay Christopher kasama si Dowd sa isang bar noong gabi ring siya ay pinatay. Isang prostitute na noong una ay nagsinungaling, ngunit sa wakas ay umamin na nakita rin silang magkasama sa labas ng bar, habang ang isa pa ay sinabing nakita siya palabas ng eskinita sa tabi ng tindahan ng isda. Pawis na pawis daw siya at may malaking kutsilyo sa kanyang sinturon. Sa paghahalughog sa kanyang apartment, natagpuan ang damit na may dugo. Tumawag si Christopher sa isang kaibigan sa tindahan upang ipaalam na pinaghihinalaan siya ng mga pulis. Ang taong iyon, na nanatiling anonymous, ay nagsabi sa pahayagan na ang kanilang amo ay inutusan si Christopher na linisin ang dugo sa eskinita, kaya't natural lamang na may dugo siya sa kanyang damit.
Tiniyak ng mga katrabaho niya ang kanyang mabuting pagkatao at pagiging makatao. Napakiramdam nila ay mali na ipin sa kanya ang mga pagpatay. Kinumpirma ng may-ari ng tindahan ang mga positibong impresyon na ito, maayos siyang tao at ang tangi lamang niyang masasabi ay minsan ay maingay ito. Bagamat siya ay isang itim na tao at hindi ang nasa middle age na puting lalaki na nakitang kasama ng iba pang mga biktima, noong May 5, si Christopher ay inaresto at sinampahan ng kaso ng pagnanakaw, pang-aabuso sa isang bangkay, pagpatay, at possession of an instrument of a crime. Inutusan siyang ikulong ng walang piyansa. Ngunit kahit na siya ay nakaupo sa kulungan, isa pang babae sa lugar ng Frankford Avenue ay malapit nang makatanggap ng parehong pagtrato sa iba pang mga biktima. Noong June 20, inutusan si Leonard Christopher na humarap sa paglilitis para sa pagpatay kay Dowd dahil ang ebidensya ay itinuring na sapat. Dalawang babaeng nakakakilala sa kanya ang nagsabing nakita nila siya noong gabing iyon. Ang isa, si Emma League, isang prostitute, ay nagsabi na pumasok siya sa eskinita sa likod ng tindahan ng isda bandang 1:00 ng madaling araw at narinig niya ang isang babae na sumisigaw. Umalis siya kasama ang isang lalaki sa isang kotse na kanyang customer, kaya hindi siya nakasaksi ng anumang iba pang kaganapan. Si Linda Washington, ang pangalawang babae, ay nagsabing nakita niya si Christopher na umalis sa eskinita na bitbit ang kanyang kamiseta sa kanyang braso at may hawak na kutsilyo sa isang kaluban na nakasabit sa kanyang baywang. Ang abogado ni Christopher na si Jack McMahon ay nagsabi na ang mga saksi ay may magkakasalungat na testimonya at ang kanilang patotoo ay hindi tatayo sa korte. Hindi rin maaaring ikaso ang robbery dahil ang bag ni Dowd, bagaman bukas, ay mayroon pa ring pera. Maaaring ito ay nalaglag lamang sa panahon ng pag-atake. Sa kabila ng katotohanan na ang suspek ay hindi napatunayang nagkasala, ang mga residente sa lugar ng Frankford Avenue ay nakahinga ng maluwag ng malaman na may nahuli. Pakiramdam nilang tiyak na babalik na sa normal ang kanilang neighborhood. Ngunit nagkamali sila. Si Christopher, na nakakulong ng walang piyansa, ay nanatiling nakakulong noong September 6, 1990 nang matagpuang pinatay si Michelle Daner. Siya ay 30 years old at nakatira sa isang 4th floor efficiency apartment sa Arrott Street, malapit sa Frankford Avenue. Dati siyang suspek sa pagpatay kay Durkin dahil sa isang away sa kumot, ngunit ngayon ay opisyal na wala na siya sa listahan ng mga suspek. Siya ay isang biktima. Ang pulis na tinawag sa pinangyarihan ng krimen noong Sabado ng hapon ay natagpuan siyang nakahandusay sa sahig. Siya ay sinaksak ng 23 times sa dibdib at tiyan. Muli, lumilitaw na ito ay gawa ng Frankfurt slasher. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok tulad ng nangyari sa iba pang pag-atake at walang natagpo ang murder weapon sa crime scene o itinapon sa malapit. Ang pinangyarihan ng pagpatay na ito ay 3 bloke lamang mula sa kung saan pinatay si Carol Dowd at ito ay nasa parehong kalye ng pagpatay kay Teresa Sciortino noong 1989. Si Daner ay inilarawan bilang isang hard-drinking, paranoid loner at tinawag pa siyang Crazy Michelle ng mga tao sa kapitbahayan. Siya ay itinuturing na may hindi magandang ugali, kung minsan ay nagbabarikada sa kanyang apartment at sa ibang mga pagkakataon ay nagtatapon ng mga bagay sa labas ng bintana kahit sino pa ang nasa ibaba. Walang asawa at matapang, madalas siyang pumunta sa parehong mga bar na pinupuntahan ng mga naunang biktima ng pagpatay. Isang malaking blonde, madalas siyang nakikitang nakasuot ng sloppy sweatshirt at jeans at ginugugol ang kanyang oras sa paggala mula sa isang bar patungo sa susunod. Minsan nagtitinda siya ng soft pretzel sa kalye, ngunit kadalasan ay umiinom lang siya buong araw. Ipinahiwatig ng mga kapitbahay sa mga reporter na hindi siya masyadong palakaibigan at sinabi ng isang tao na hindi siya madalas maligo. Isang araw at kalahati bago siya namatay, umalis siya sa bar kasama ang isang puting lalaki. Sa katunayan, ilang beses nang nakita ng mga tao ang pag-uwi niya kasama ng mga lalaki. Ngayon naisip ng mga tao na baka maling tao ang inaresto ng mga pulis. Pagkatapos ng lahat, si Christopher ay hindi katulad ng nasa middle age na puting lalaki
na nakitang kasama ng dalawa pang biktima ilang sandali bago sila pinatay, at maraming tao ang nagpatunay sa kanya bilang isang disente, palakaibigan. Kung maling inaresto siya ng pulis, nangangahulugan iyon na ang tunay na killer ay malaya pa sa lahat ng oras na ito at malamang na pumatay muli. Noong October 27, 50 mamamayan ng Philadelphia ang nagmartsa sa basang ulan ng mga kalye ng Frankford, sinusundan ang mga ruta na inakala nilang dinaanan ng killer ng siyam na potensyal na biktima. Sa kabila ng malamig at mahangin na panahon, nagsindi sila ng mga kandila at nagdasal bilang pagpupugay sa mga biktima. Nagbasa rin sila ng Biblia at nagsalita laban sa karahasan sa kanilang lugar. Ang mga homicide detective ay nagpapatrolya sa mga kalye, pinapanood ang mga babaeng pumapasok at lumalabas sa mga bar na mukhang potensyal na biktima. Inaasahan nilang makakita ng isang lalaking kahina-hinala ang kilos. Sa pag-iimbestiga sa higit sa 50 lalaki na nakitang umalis sa mga bar kasama ang mga babae, mayroon silang 2 lalaki na binabantayan. Ngunit dahil walang malinaw na pattern sa mga pagpatay, sila ay nagtatrabaho na parang nangangapa sa dilim. Sa bawat kaso, walang nakakita ng lalaking may dugo sa lansangan, kahit na lahat ng biktima ay marahas na sinaksak. Mayroon silang pinagsama-samang larawan mula sa mga saksi, ngunit walang sino man ang naging viable suspect. Maraming matatandang babae ang nagturo sa kanilang mga driver ng SEPTA bus, at ang mga kapitbahay na may sama ng loob ay nagbigay ng maling impormasyon. Ang mga psychic ay walang naitulong at isang tip ang nagmungkahi ng pangkukulam bilang motibo. May isang kulto na nagpractice sa isang parke malapit, kaya't hindi lubos na nabawasan ang lead na yon. Ang pinakamahalagang ebidensya na mayroon ang mga investigador ay ang brand ng sapatos na nag-iwan ng bakas sa isa sa mga crime scene. Nakakita sila ng isang lalaki na may katulad na sapatos na tamang sukat at kilala ang biktima. Ngunit sa huli, hindi siya napatunayan na may kaugnayan sa krimen. May mga tao na nanawagan na pakawalan si Leonard Christopher. Ngunit noong November, nagsimula ang kanyang paglilitis. Sa Court of Common Pleas, nakinig ang hurado sa mga pambungad na pahayag noong November 29, 1990, ilang araw matapos ang Thanksgiving. Si Christopher ay nakasuot ng gray na suit at itim na horn-rimmed glasses, na ayon sa mga pahayagan, mukhang smart. Malayo siya sa imahe ng isang baliw na killer na pinaniniwalaang gumagala sa Frankford, nang hahalay at pumapatay ng mga kababaihan sa nakaraang 5 taon. Idineklara ni Assistant District Attorney Judith Rubino na si Christopher ay isang malupit na killer na gumamit ng Rambo-style na kutsilyo upang laslasin at patayin si Carol Dowd sa eskinita sa likod ng pamilihan ng isda, kung saan siya nagtatrabaho. Inamin niya na wala siyang mga saksi sa mismong pagpatay, ngunit mayroon siyang mga taong nakakita ng mga pangyayari sa kalye. Ang mga saksi na ito ay magbibigay ng sapat na circumstantial evidence upang patunayan ang pagkakasala ng akusado. Nakita si Christopher na kasama si Dowd sa eskinita at may isang saksi na nakarinig ng sigaw ng babae. Nakita siyang lumabas ng eskinita at natagpuan si Dowd na patay agad pagkatapos. Nakita siya na may hawak na kutsilyo at ang kanyang damit ay may dugo. Bukod dito, nagsinungaling siya tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabing iyon at nagbigay ng iba pang kakaibang pahayag tungkol sa pagpatay. Sinabi ng abogado ng depensa na si Jack McMahon sa hurado na si Christopher ay kilala bilang isang taong mahinahon, kawili-wili at walang history ng karahasan. Ipinahiwatig niya na dahil ang mga pulis ay nasa ilalim ng pressure upang lutasin ang kaso, nagmamadali sila na may ipakulong. Tinutulan ito ng taga-usig at binalaan ni Judge George Ivins si McMahon na huwag lumihis mula sa mga katotohanan. Ngunit nagpatuloy si McMahon sa kanyang argumento na nagmumungkahi na mayroong 6 na kaso bago ang pagpatay kay Dowd na may mga sapat na pagkakatulad upang ituring na gawa ng isang serial killer, ngunit muli itong tinutulan ng taga-usig. Maliwanag na layunin ni McMahon na magdulot ng reasonable doubt sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga pagpatay na nangyari habang si Christopher ay nasa kulungan, naghihintay ng paglilitis. Ang hukom ay nag-utos ng isang sidebar
Ang sidebar ay isang pribadong pag-uusap sa pagitan ng mga abogado at ng hukom, karaniwang nangyayari sa tabi ng korte. Hindi ito maririnig ng mga miyembro ng hurado, witnesses, o publiko. Ginagamit ito upang talakayin ang mga legal na issue o bagay na hindi akma para sa publiko o hurado, tulad ng mga pagtutol sa mga argumento, ebidensya, o iba pang aspeto ng paglilitis. Matapos iyon, nagsimula ang mga abogado na magsigawan sa isa't isa. Ngunit pinahintulutan si McMahon na ipagpatuloy ang kanyang linya ng pangangatwiran. Ang pressure kung minsan ay nagdudulot ng hindi mapagkakatiwala ang mga resulta. Sinabi ni McMahon na umasa ang pulisya sa ebidensyang sa mas matitinding kaso ay babaliwalain at iyon ay isang pagkakamali. Ang mga witness ay mga prostitute at addict na may mahabang record ng pag-aresto. Hindi niya maisip na may sino man na maghihikayat sa hurado na paniwalaan sila ng walang makatwirang pagdududa. Sa katunayan, inamin ni Lee na nagsinungaling siya ng 2 beses sa mga pulis tungkol sa insidente. Sa simula ay itinanggi niyang may alam siya dahil gusto niya ang nasasakdal. Kaya't naging hindi siya mapagkakatiwala ang saksi. Nang arestuhin ng mga pulis si Christopher, iginiit ni McMahon na wala itong mga sugat at walang pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa lugar ng krimen. Walang na-recover na murder weapon at wala ring tinatawag na Rambo knife. Wala ring dahilan upang ituring siya bilang isang killer. Ngunit hindi ito naging madali. Tinutulan ni Prosecutor Rubino ang presentasyon ni McMahon sa pamamagitan ng pagbanggit na nang magbukas ang tindahan kinabukasan pagkatapos ng pagpatay kay Dowd, iniulat ni Christopher sa kanyang boss na si Jaisa Fang na isang puting babae na nasa mga 40 taon ang napatay sa eskinita, ngunit hindi ibinunyag ng pulisya ang mga detalyeng iyon sa sinuman. Sa katunayan, ilang araw pagkatapos ng pagpatay, nagbigay din siya ng kakaibang pahayag kay Fang. Baka ako ang pumatay sa kanya. Bagamat agad niyang binawi ang pahayag, naaalala ito ng kanyang employer, lalo na't tila hindi lang seryoso si Christopher tungkol dito, kundi labis ding interesado sa insidente. Ayon kay Fang, ipinakita ni Christopher ang galaw ng pagsaksak habang ikinukwento ang krimen. Sinabi niyang nakita niya ang isang puting lalaki sa kalsada bandang 1:00 ng madaling araw, ngunit wala namang ibang nagreportong ganitong pangyayari. Sa halip, lahat ng saksi ng mga pulis mula sa kalsada noong gabing iyon, ang nakita ay si Christopher. Para sa pisikal na ebidensya, nakakita ang mga taga-usig ng maliit na mantsa ng dugo sa pantalon ni Christopher, ngunit napakaliit nito para matype, at ang DNA analysis noong panahon na iyon ay palaging kinukwestiyon sa maraming korte. Hindi pa rin ito magagamit para sa napakaliit na halaga ng biological evidence at napakamahal. Nakakita rin ang pulisya ng tissue na may mantsa ng dugo na napatunayang type O, ang uri ng dugo ni Dowd, sa isang driveway katabi ng gusaling tinitirhan ni Christopher. Ngunit sinabi ni Christopher sa pulisya sa mga pahayag na binasa sa hurado na habang nasa apartment siya ng kanyang kasintahan, nakita niya ang isang bihis na puting lalaki na nasa kanyang mga 40, na nagpunas ng kanyang mga kamay sa isang bagay na mukhang panyo o tissue. Ang problema ay wala si Christopher sa apartment na iyon. Ang paglilitis ni Christopher ay maikli at ang mga argumento ay natapos noong December 11. Binigyang diin ni McMahon ang mabuting katangian ni Christopher na ang karahasang inaakusa sa kanya ay wala sa kanyang karakter. Walang motibo, armas o matibay na ebidensya ang prosekusyon. Ang kanyang pahayag tungkol sa puting lalaki noong gabi ng pagpatay ay tugma sa paglalarawan ng ibang mga saksi. It just doesn't make sense, sabi ni McMahon tungkol sa kaso. Sinabi niya sa mga reporter noong December 11 matapos itong isumite sa hurado, "The case stinks, it's garbage." Ngunit tinanong ni District Attorney Rubino kung anong motibo ang mayroon ang mga saksi para magsinungaling. Sa katunayan, ilan sa kanila ay mga kaibigan ni Christopher, kabilang ang isa na nagsinungaling para sa kanya sa pulisya. Walang dahilan para baguhin ng saksi na iyon ang kanyang kwento maliban sa kagustuhang sabihin ang katotohanan. Dagdag pa rito, pinaalalahanan ni Rubino ang hurado na nagpresenta siya ng 2 saksi na nakita si Christopher, nakausap si Dowd,
sa isang bar noong hating gabi ng pagpatay. Ipinakita rin niya ang testimonya ng kasintahan ni Christopher na si Vivian Carter na hindi ito kasama ni Christopher noong gabing iyon tulad ng kanyang sinasabi. Nagtapos si Rubino sa isang emotional appeal na binanggit kung ano ang posibleng naranasan ni Carol Dowd habang siya ay inaatake ng patalim at pinagsasaksak hanggang mamatay. Alam niyang darating ang kanyang kamatayan. Ang mga hiwa sa kanyang mga kamay ang nagbigay linaw sa kwento. Pagkatapos ng mga argumento, inutusan ng hukom ang hurado. Mahigit 4 na oras silang nag-usap bago tinapos ang sesyon at ipinasequester sila para sa gabi. Nang sumunod na araw, maliwanag na naniniwala ang hurado sa kaso ng prosecution. Noong December 12, matapos ang 4 na oras ng deliberasyon, hinatulan nila si Christopher ng first-degree murder sa pagpatay kay Carol Dowd. Halata ring may ilang miyembro ng hurado na nagalit. Ayon kay Linda Lloyd ng Philadelphia Inquirer, walang ipinakitang reaksyon si Christopher. Ngunit ang kanyang abogado ay hindi makapaniwala. Bagamat humiling ang taga-usig ng parusang kamatayan, si Christopher ay hinatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo. Gayunpaman, ipinahayag niya na siya ay pinagkaisahan ng mga prostitute. Bukod sa kakaibang pahayag kay Fang, wala na siyang ibang inamin. Ipinahiwatig ni McMahon na ang tunay na pumatay na tinutukoy ni Christopher bilang ang Northeast Stalker ay maaaring nasa laya pa. Isinulat ni Newton, isang author at criminologist, ang kaso ng Frankfurt Slasher bilang hindi nalutas sa kanyang mga libro, kahit na alam niyang nahatulan si Leonard Christopher nang hindi bababa sa isang pagpatay. Itinaas niya ang mga isyu sa paghatol at ipinakita na walang ebidensya na nag-uugnay kay Christopher sa ibang mga pagpatay. Bagamat tama niyang sinabi na walang motibo at armas, hindi niya isinama ang kumpletong ebidensya laban kay Christopher. Ayon sa isang investigador na kinapanayam ni Newton sa Philadelphia, pinaghihinalaan pa rin si Christopher sa ibang mga pagpatay, ngunit may iba pang mga suspek. Sa madaling salita, habang hindi bababa sa 7 o 8 sa mga pagpatay ng Frankfurt Slasher ang nananatiling hindi nalutas, at isa rito ang naganap habang si Christopher ay nasa kulungan, hindi maiiwasan ang posibilidad ng isang copycat killer o na hindi lahat ng mga pagpatay ay konektado. Kahit na maaaring ang lahat ng krimen ay gawa ng iisang mamamatay tao at hindi si Christopher ang may kagagawan, tila wala ng mga partikular na pagpatay na nangyari sa lugar na iyon mula noong 1990. Gayunpaman, nananatili ang mga mahahalagang katanungan tungkol sa kalidad ng ebidensyang ginamit para sa pagkakahatol kay Christopher, pati na rin sa katotohanan na hindi siya tumugma sa mga report ng mga saksi na nag-ulat ng isang puting lalaki na nakita kasama ang ibang mga biktima. Sa maraming aspeto, malinaw na may mga hindi pa nasasagutang issue. Simula pa lamang ay ipinagpilitan ni Christopher ang kanyang pagiging inosente. Walang anumang armas, motibo o dugo na nag-uugnay sa kanya. Gayunpaman, siya ang naging mukha ng Frankfurt Slasher. Si Leonard Christopher ay pumanaw dahil sa cancer habang nagsisilbi ng kanyang habambuhay na sentensya sa bilangguan. Patuloy na ipinaglalaban ang kanyang pagiging inosente. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Rosemary Biagtan ng Hong Kong, Maria Anray, Lexi. Shout out po sa Orozco family ng Catil, Davao Oriental, Alicia Couchman, Nita Castañeda, Mariel Libutan, Itaseb ng Milan, Italy, Gina de Guzman ng Singapore, Rochelle Sorolla ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.